Sa mga nagmomotor o sa mga sumasakay ng mga motor taxi dyan, problema nyo rin ba ito? Pag laging nagagamit, may pawis yan. Yung mga helmet na dahil syempre sa kakagamit, kinapitan na ng pawis at hininga, nanlilimahid o nangangamoy na. Dahil hassle itong labhan, lalo't matagal matuyo at para sa mga helmet na hindi kaya ng alkohol, all roads lead to this vendo machine. Ang kailangan lang, limang pisong barya. At wala, matik na raw madidisinfect ang iyong helmet. Natanggal yung amoy niya na maasim. Mabango at malinis yung helmet. Ito ang helmet cleaning vendo machine. Ang nakaimbento nito, ang 25 anyos at Gen Z na si Harold. Nasimulan ko siyang maisip at mas conceptualize noong 2023. Commuter din ako ng motorcycle, taxi, hailing apps. Kapag suot mo ng helmet, may amoy talaga. Yung problema na yung amoy, yung bacteria na pwede nating makuha. Si Harold, ginamit ang natutunan niya sa eskwela. I used to compete sa mga robotics, tournaments, at doon na engrave yung pagkahilig at passion ko when it comes to mga electronics. Una, kasi dapat machine muna. Later on, I realized na in order for it to be accessible at friendly sa mga consumers, naisip ko na nagawin siyang vendo machine, helmet cleaning. Kapag may bagay kayo na pinaghirapan nyo, it's a good story to tell. Vlogger din si Harold. Ang kita niya sa content creation, sa halip na ibili ng luho, ipinampuhunan niya sa naisip niyang helmet cleaning vendo business. Ang pinuhunan ko, 30,000. It's a year in the making. So marami talagang trials and errors. Prototype lang naman ang binuo ko muna kasi yun lang din yung kaya ng bulsa ko that time. At para maging scientific ang proseso, kumonsulta si Harold sa microbiologists para sa cleaning solution na gagamitin sa kanyang imbensyon. Ginawa natin tong machine na to para maging plug-and-play setup para hindi mahirapan yung mga nag-ooperate. Pagpasok ng helmet sa makina at pagkahulog ng barya, gagana ang tinatawag na ultraviolet C sterilization process na siyang maglilinis ng outer layer ng helmet. During that process, nag-warm up na rin yung ating machine. Nakikita natin na nag-activate na yung fogging process natin. Meron din daw itong air dry steaming process. Sa pamagitan ng init, mas napapatay raw ang bakterya at virus. Hintayin lamang natin ng ilang minuto. Pwedeng-pwede nang amuyin at isuot ang ating mga helmet. Mas maganda pa deep cleaning kesa dyan. Hindi po siya naglilinis. Odor lang po inaalis. Gitata yan. Yung efficacy naman ng ating mga antibacterial processes ay nandoon. Scientifically, yung mga tatlong process na yun, those are essential processes na kailangan sa paglilinis. Ang amoy sa helmet mawawala. Pero ang ilang masasakit na kabanata sa buhay ni Harold habang buhay ng nakatatak, bunso sa 5 magkakapatid, produkto raw siya ng broken family. My dad is living far away. Wala na rin kaming support from him since I was grade 4. My mom passed away noong 2021 lang. Nagkaroon siya ng heart attack. I really needed to stand and my own. After ko mag-senior high school, hindi ko muna pinlano mag-college kasi hindi talaga namin masustain. Nagsusupply ako ng karne sa palengke, gumawa ako ng phone case. I used to produce contents online which is monetized. So yun yung pinaka-source of income ko since 2020. Kinalaunan, nagka-ideya siya ng isang negosyo na tutugon sa may amoy na mga helmet. Pero hindi siya agad sineryoso. Nahirapan ako talaga, lalo na nagsisimula pa lang sa pag-build ng tiwala din ng mga tao. Kaya naman, inasikaso ko lahat ng papers. I filed for patent in the Philippines. Later on, in just 2 months time, nagpasek na ako. Hi guys! May na-discover akong helmet cleaning vendo. Hanggang naisipan niyang i-vlog ito. Bango ah. The first time I posted it, it reached millions of people na. Na-launch to naman noong July 2024. Very overwhelming nga yung pagtanggap ng mga tao sa ganitong konsepto. Sunod na lang niyang namalayan, binuksan na niya ang kanyang negosyo for franchising.
At ang isa sa makumuha, ang gym owner mula Maynila na si Ronald. Mostly, mga clients namin sa gym is nakamotor. First week namin, marami naman gumamit. Naka-ROI o Return of Investment na raw si Ronald. Nabawi na niya ang kanyang puhunan na 65,000 pesos. Lalo't kumikita raw siya ng 2 to 3,000 pesos kada araw. Nagbibigay kami ng mga promo sa mga members namin. For example, nakarami sila ng mga sessions. Nagbibigay kami ng mga 1 to 5 na free disinfect sa helmet nila. August 2024, naghahanap kami ng business ng husband ko. Nakita niya sa Facebook with Grab. Unang buwan, kumikita kami na 8,000, 9,000 sa isang araw. Malaki talaga. Pero ngayon, marami nang gumaya, humina talaga yung sales namin. Tuloy-tuloy pa rin namin. Nagbubukas pa rin si husband para tuloy-tuloy lang yung kika. Ang business talaga ay up and down. Considering na bago pa lang natin to ino-introduce, may mga franchisee or distributor tayo na hindi ganun kalaki kumita. Meron tayong tinatawag na marketing. Siguro pwede nating paghusayan pa doon. Samantala, ang 30,000 pesos na ipinuhunan noon ni Harold sa kanyang helmet cleaning vending machine, malayo-layo na rin daw ang narating. Bukod sa sasakyan, nakapag-invest na rin siya ng farm lot na plano niyang gawing resort. Siguro yung kinita nitong negosyong to, nasa 8 digits na din talaga. Nakatulong siya to sustain my lifestyle. I always thank God. I pray every night sa mga blessings na dumating. After all the success and achievements, there's always home, and that's schooling, studying, na pangarap ng mama ko. Babalik pa rin talaga ako doon. Isa naman sa mga hindi mawawala sa events o parties, syempre, souvenir photos. At ang trending ngayon, ang DIY o do-it-yourself photo booth na usong-uso sa Korea. Ang kailangan lang gawin, maghulog ng 150 pesos na paper bill sa makina at pwede nang umaura. Wala nang photographer pang kailangan dahil makukuhanan ka na ng litrato gamit ang timer. Ito ang self-shoot photo booth studio, negosyo ng millennial na si Darrell. Hilig daw talaga ni Darrell at ng ka-LDR o long-distance relationship niyang girlfriend na si Paz ang mag-picture-picture. Siguro more than 100 photo strips, more than 100 times na kami nag-photo booth. At dahil sabi nila, kung anong hilig mo, gawin mong negosyo, dito sila nakipagsapalaran. Naisip namin na para maganda to dito, na maraming estudyante din. Kumuha na kami ng designer para sa lugar. Around 800,000 to 1 million yung capital namin. Yung machine namin ay unique. Every couple months, nagpapalit kami ng mga template. Hindi lang siya maliit na photo booth. Yung buong store namin ay yung photo booth namin mismo. Pero meron din silang mga naengkwentrong problema. Yung isa doon ay maghahanap ng lugar kasi hindi ka naman pwede maglagay ng photo booth kahit saan. Ang mahal na materials pag galing sa mismong construction company. Initially nga, wala pa kami mga customers kasi hindi nila alam na nandito kami. Medyo naswerte talaga kami na nag-viral yung mga videos namin. Mga estudyante ang target market ni na Darrell, kaya binabaan nila ang presyo. Complete with props na. Super fun po. Mas mura po dito. Pang-5 ko po ngayong araw. Nagko-collect po ako ng mga pictures. Gusto ko rin po sila isama sa mga memories ko po. Sa halagang 150, sulit na sulit sa mga estudyante. Kasi let's say 3 sila, 4 sila, take 40 pesos lang sila. Ang kita ni na Darrell sa loob ng 3 buwan, umabot na ng humigit kumulang 600,000 pesos. Yung joy sa photo booths, joy sa amin as owners. Gumagawa kaming memories para sa mga estudyante. One challenge of new entrepreneurs is yung awareness ng consumers nila. During those times, nandyan yung trial and error, mag-work ba to? Maraming risk, di ba? And you learn eventually as a business owner. Kung ang ibang mga kabataan, ang tanong, Ma, anong ulam? sila hindi na kailangan pang umasa sa kanilang mga magulang. Ang mga picture-perfect nilang business, talaga namang umaarangkada. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.